Total and partial extinction of criminal liability. So, ano nga ba yung criminal liability? Sinasabi dito, refers to responsibility for a crime and the penalty society imposes for the crimes, because crime cause harm to society as a whole. In addition to the victims, a government lawyer or prosecutor brings charges against the offender on behalf of its citizens. So sinasabi lang dito na ang criminal liability is hindi siya punishment kundi responsibility sa nagawa mong crime. So ano nga ba yung total extinction of criminal liability? Sinasabi dito means that the entire penalty is extinguished and there is no more criminal liability. So sinasabi lang dito na ang total extinction of criminal liability is pagkawala ng criminal liability. So from the word total extinction, yun, mawawala na talaga yung criminal liability mo. And ano nga ba yung mga grounds for total extinction of criminal liability? So sinasabi dito na by death of the convict. Death of the convict extinguishes criminal liability at any stage of criminal proceeding. So sinasabi lang dito na ang criminal liability ay mawawala sa lahat ng proceeding, in any stage of proceeding pag ikaw ay namatay na. So kasama nun yung civil liability na mawawala pag namatay ka before final judgment. Pero pag namatay ka nang may final judgment, ang mangyayari doon, lilipat yung civil liability mo sa relatives mo, kung sino yung pinakamalapit na relatives. Kunyari, ikaw, nasa court ka, tapos namatay ka ng walang final judgment, mawawalan ka ng criminal liability, tapos yung civil liability mo, mawawala na rin. Pero pag nasa court ka, tapos nasabi na yung final judgment, ikukulong ka ng ganun, ang nangyari is namatay ka. Ang mangyayari doon, malilipat sa magulang mo yung civil liability mo, tapos yung criminal liability is mawawala na. By serving of sentence. So, ang sabi dito, isa-serve mo yung sentence mo para mawala yung criminal liability mo. Pero dito, hindi mawawala yung civil liability mo kasi hindi naman yun kasama sa isa-serve mong sentence. Automatic, babayaran mo pa rin yun. By amnesty. Ito po yung power na nagpapawala o nagpapalimot sa mga penalties ng isang tao kagaya ng mga past offenses niya. Ibinibigay din daw po ito sa isang tao o isang grupo kagaya ng mga MILF or iba pang terrorist group. At ibinibigay din po ito bihira sa isang tao o isang grupo. At hindi daw po ito binibigay sa mga convicted or nahatulan ng kriminal. At napapawala lang po nito ay ang criminal liability ng isang tao o isang grupo, pero yung civil liability po mananatili po sa kanila. Dito po sa by absolute alone, it is an act of grace proceeding from the power entrusted with the execution of the laws, which exempts the individual on whom it is bestowed from the punishment the law inflicts for the crime he has committed. Ayon po dito, ito po ay isang biyaya na nanggaling sa tagapagpatupad ng batas na nag-exempt sa isang individual na nakakomit ng crime sa ating batas, ma'am. Yun po, may exempt daw po siya sa kanyang nagawang krimen dito po sa by absolute power. By the prescription of crime, it is the loss by the state of the right to prosecute and punish the same. So sabi, ito ay isang pagtatakda kung kailan nawala ng kapangyarihan ang ating bansa upang isakdal ang isang taong nakagawa ng krimen.
So sa pagbibilang po, ito na. Reckoning date of the prescriptive period for crimes punished under RPC, Revised Penal Code. So kailan ba magka-count ng bilang? As a rule, prescription of crime begins on the day that the crime committed. So sabi, kung kailan nangyari ang krimen, doon pa lang tayo dapat magbilang. However, in case the crime was concealed, not public, in which case the prescription thereof would only commence from the time the offended party or the state through a person in authority or agents learned of the commission of the crime. So, pag tinago po yung krimen o walang may alam sa nangyaring krimen, magbibilang tayo hindi kung kailan nangyari ang krimen, kung hindi sa araw na nalaman ito ng taong naagrabyado o ng ating bansa. So, pamamagitan ng person of the authority or his agents. The term of prescription shall not run when the offender absent from Philippine Archipelago. So, kahit alam natin may krimen, hindi tayo magbibilang kung nasa ibang bansa ang gumawa ng krimen o yung akusado. Kung nasa ibang bansa yung akusado, never magpe-prescribe ang ginawa niyang krimen. By prescription of the penalty typically refers to the legal concept of imposing a penalty or punishment as prescribed or specified by law. It means that the penalty is determined and enforced according to the regulations, rules, or statutes in place for a particular offense or violation. Marriage of the offended woman. It refers to the union of a woman who has been wronged or offended in some way. Ibig sabihin, ito yung pagtrato ng mali, pang-aapi, pananakit, at pagpapahirap dun sa isang babae. As provided in Article 344 of this code, marriage of the offender with the offended woman after the commission of any of the crimes of rape, seduction, abduction, and acts of lasciviousness, as provided in Article 344. It must be contracted by offender in good faith. So, ibig sabihin, yung nagkasala, para mapababa yung sistensya or yung sa kaso niya, kailangan may mabuti siyang hangarin or pag-asam na pagbabago. Hence, marriage contracted only to void criminal liability is devoid of legal effects. Ito naman yung tumutukoy sa sitwasyon kung saan ang pagpapakasal ng isang naapi na babae ay hindi mabibilang na legal na epekto. Maliban na lang kung ang layunin ay mapawalang sala sa krimen yung offender. So, matatawag mo na partial extinction dahil may criminal liability pa din kahit na nabukasan na dahil sa conditional pardon, commutation of sentence, parole, at probation, good conduct. Habang nag-serve siya ng sentence niya, ang isang taong nabigyan na ng condition ay kailangang sumunod sa lahat ng rules o condition. Kung hindi mo nasusunod, maaaring mabawi ito. Ang direktor ng mga kulungan ay nag-grant ng allowance for good conduct and for loyalty. Kapag ito ay nabigay na, bawal na itong mabawi sa kahit sino mang nasa kulungan.